is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga batang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cubang. Ngunyan sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Kaugma Festival nakatalaan na punan ngunyan na aldaw dyan sa ground kan Capitol Complex sa Kadnanda, Pili, Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. 10 katao arestado sa illegal na sukal duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Person na arestado man ka na mga miyembros ka na Philippine National Police dumanda sa parte mismo ka na Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalles o pamayukan mga barata, sarong pusher arestado dumana sa Banwaan ka na Tinambaka, Camarines Sur. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Libreng sakay sa gigibo na Kaugma Festival ngunya na pagkaaldaw. Ikinasa kan mga LGU asinman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Nagkapira lang yan sa mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cubang. Ngunyan sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Saro na naman na aksidente sa tinampo ang nangyari dyan sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur. Ini nangyari bandang alas 9 nin pagkaaga duman sa Suna 4 barangay kan na Katagbakan na sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur. Digdi imbultoan na sarong motorstar motorcycle na may plate number 757 AAJ pinagmamaniyukan na sarong alias Geralda 47 anyos sa Mayagum residentes kan Barangay Bagong Bayan, Piquiña. Asin manda digdiya sarupang Suzuki Smasa motorcycle na may plate number 711 UDE. Nagkaigwanin na bungguan na iniyo na pinagmamaniyukan da ipabistado nga persona nasambit na nga duwang tsuper kana trimove o kana motorsiklo sinasabi na pariyo nga nairido asin na ini piga rescue kanda rescue team kan Guwa Camarines Sur asin na pinagadara sa Guwa Municipal Infirmary Medical Hospital tangani man na tawanin magkakadigong atensyon na medikal ada bungguan kana nasambit ng duwang motorsiklo ada padagos pa na pig-iimbestigaran kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sarong persona na nakamotorsiklo nakuanan ninda droga kana mga miyembros kana Philippine National Police duman sa Banwaan kan Dilgalyigo, Camarines Sur alas 8:28 nina pagkaaga kasugma duman sa barangay kana Kumaday-Kaday, Dilgalyigo, Camarines Sur. Pinagabisto ang suspect na si Ian 24 anyos mayagum kana barangay kana Sugsugin na Dilgalyigo, Camarines Sur.
igwa ni na kasong pagbalga sa Republic Act 4136 Section 11 kana Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 and Camarines Police Highway Patrol Group and pinagdakop ang suspect mantang nagsasagibukan pinagapod na anti-carnapping operation sa pagkakadakop kan na suspect kana sambit ng driver ni na motorsiklo ini sa pagbalga na day paggamit kana helmet umayo ni na sulot na helmet mantang ini nagmamaniho kana sa iya mismong motorsiklo alagad diri di malas na nasambit ng driver aksidenteng naulog sa simentoan na U-box kani asin na digdi nahiling na subuot igwanin na lauga ni na duwang pidasong Hetzel transparent plastic sachet na pinagtutubudan na shabu anda suspect tulos-tulos na pigadakupkan na mga autoridad kaibanan man anda mga ilihidong barangay kagawad kana nasambit na nga barangay uminabot man sa 0.3 grams anda nakulimbat na droga gikan sa nasambit ng suspetsado na nagkakantidad 2,040 pesos. Sa iba pa nga detalles kana sa tuyang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Mga pinahali na road o mga pinahali sa road clearing operation na inapudan na ni Kagawad Corazon na Peñaflor na daina magbalik. Buyot Paderes sa detalye. Nakiulay ang sarong konsyal kan naga sa gabus na pinahali sa nagpapadagos na road clearing operation kan lokal na gobyerno. Kaibahan ang Naga City Police asin Public Safety Office sa nagkakaperang street vendors na dain na magbalik sa indang pwesto. Sigun kay konsyal asin Liga President Corazon Peñaflor na pwedeng magtinda bako lang sa mga tinampo urog na sa sidewalk o sa mga inaagihan ng tao. Asin dahil dapat nakabalandra sa agihan na haros pati ang mga lunlan dahil na nakakaagi. Apira kaya sa kaipuhan na magkasaro sa kayo sa tinampo, pigsisiguro na salbado ang mga nag-aaragi sa mga sidewalks urog na kunminsan nagwarakiak ang basura. Kaya lang nga po din ang konsyal, maski may mga barangay na nagsusunod, makipagtabangan pa din at iba para sa maayos na agihan o tinampo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 10 katao arestado sa pagbalga kan PD16 Oto o anda tupada bandang alas 12:30 na pagkaudtukan na sudma. Iniya anda piga sakyada kana trupa kana mga autoridad anda sarong illegal na patupadaan dyan sa parte kana Libuton Street barangay kana Bulwang sa Banuan kan Bao Camarines. Digdi na aresto kan mga autoridad ang 10 mga kalalakihan sa ikinasang anti-illegal gambling operation na pinagsarong pwersa kan mga autoridad sa panginginot kanda Provincial Intelligence Unit kanda PNP Provincial Office kan Camarines Sur katuwang digdi ana mga personay kan Bao Municipal Police Station ana nakumpiska na mga ebidensya iyo ang mga minasudod duwang manok na pambulang duwang gap blade sarong logbook asin na kwarta na nagkakantidad 1,200 pesos bilang iyuman ana pusta kana nasambit na nga mga parabulang ang mga arestadong mga suspek na asin man na kumpiskar ng mga ebidensya yaunang unyan sa kustodiya kan Bao Municipal Police Station mantang pinagpipreparar ngunyan ang kasong pagbalga sa PD16 Oto ang illegal gambling and matrayum po na operasyon kontra sa illegal na sugal arog kan na tupada ana na ipasudod ni nuliman kan pakikipagtabangan asin pagmalasakit kan na nagkaperang mga residentes na padagos na nagsusuporta sa mga programa kan kapulisan laban sa mga illegal na mga aktibidad and hipatura kan Bao Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Dennis
Kidara na Chief of Police padagos na nangangapudan sa publiko na makisumaro asin suportaran ang mga programa kan pulisya sa paagiman kan pagduol nin mga importanteng impormasyon na makakatabang sa kakaigwanin pagdakup sa mga illegal na mga aktibidad sa kabilugan kan Banwaan kan Baaw Camarines tanganing makamtan at katrangkiluhan asin seguridad kan mga namamanwaan sa sinambit ng Banwaan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DTI Bicol pigtututukan ang importansya kan pagpaparehistro kan mga pangaranda kan negosyo sa Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Nasarong Regional Roadshow ang DTI katuwang ang Security and Exchange Commission kasuodma. Inatindiran ang aktibidad gana sa sanggatos na micro, small and medium enterprises. Gikan nini sa malailain na runa kan Rion Bicol na dai nakakapagparehistro kan pangaran kan sa indang negosyo. Maawot kan sinambit ng roadshow na taawanin kaaraman ang mga negosyante asin maesplikar sa inda ang mga kinakaipuhan na dokumento sa pagpuon asin pagparambong kan negosyo. Kabali na ang importansya kan business name registration. Kinakaipuan sa buot na legal asin aprobado kan ahensya ang pangaran kan negosyo ninhulita igwang standard para digdi. Pinahayag ni DTI Regional Director Dindo Nabol na naka-streamline asin digitized ang mga proseso para sa pagparehistro kan mga pangaran kan negosyo. Sinabi pa kaini na 100% online ang sistema kan business name registration, mantang ang mga walk-in applicants pwede man magpasiring maski sa insa o na mga negosyo centers digdi sa Rion. Sa record kan DTI Bicol, igwang maabot sa 22,000 na rehistradong negosyo sa Rion Bicol kan taon 2023. Siring man nag-abot sa 12,000 na mga bagong rehistradong negosyo ang na-record kan ahensya sa enot na quarter kan taon na presente. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado man kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan tinambak Camarines Sur. Ada sarong konsideradong nasa listahan kan street level individual sa drug operation sa Banwaan kanda tinambak. Di na ko pinisa paagiman kanda ginibong drug bypass operation alas 5:30 ninda pagkapon kan sudma duman sa barangay kanda Tambang tinambak Camarines Sur. Ang suspect pinagbistong si Edgardo, 52 anyos, mayagum kan Sunaono barangay kan na Tambang tinambak Camarines Sur. Asin yaon sa listahan kan street level individual sa operasyon kan illegal drugs sa sinambit ng lugar. Pagbalga sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 ada inatubang na kaso kan suspect. Ada grupo kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Banwaan kan tinambak katabang. Ada Provincial Intelligence Unit asin Provincial Drug Enforcement Unit. Seringman ang 5 Oppers Regional Mobile Force Battalion. Iyo ang nagtarabang-tabang tanganing ipa sa irarom sa sarong drug bypass operation ana suspect. Nakakuha ana mga autoridad ni naabuto na sa sarong medium size Hetzel transparent plastic sachet na may lauga ni na syabukan ini bakalun kan sarong miyembros kan PNP na nagsagin-sagin na pusher buyer asin na iyan sa kantidad na 1,000 pesos. Digdi ana mga miyembros kan na PNP nakuaman ana sarong cellphone na gamit kan na suspect asin pinagtutubudan yaonan mga persona na kung sain na sa listahan kan katransaksyon kan suspetsado. Ada mga autoridad na bawi ana kantidad na 17 pidaso kan sinasabing 1,000
peso budol money asin man ang sarong genuine na cash na nagkakantidad sang ribong pesos. Anda pagdako pa sa suspect kay bananda ang duwang barangay elected official kana sinambit ng banwaan anda nakulimbat na droga kana mga autoridad o minabot sa 5 gramos asin na nagkakantidad 34,000 pesos. Ang mga ebidensyang ini kaput kada mga autoridad mantang ang suspect nakakulong na, inahanda naman ang kaso na isasampa sa iya. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, Team 1 San Fernando nagpahayag ni na kamunduan sa pagpaaram sa kinaban kan kapitan kan Bicol Mike Gravito sa detalye. Paabot mo niyan ni nakamunduan na Team 1 na San Fernando sa paagi ni Municipal Councilor Christine Drabar, Municipal Councilor Gandala Nyada, asin si dating Vice Mayor Alan Valenzuela. Ininuli naman sa biglaan asin amay na pagkawara sa kinaban ni Pulo nga Barangay Romeo Noyca, kana Barangay Bicol din sa Baduan kan San Fernando, Camarines Sur. Matatandaan, ang nasamit ng punong barangay ang nakasabat ni madugmong aksidente yan sa sitio Mainit, Barangay Balogo, Badaanin Pasakaw, Camarines Sur, po mas o menos alas 8 ni na pagkaaga kasudma kung sa naging dalan ini para siya asin ang sa iyang driver na si Alfredo Camio ang magsapo ni na matinding tama sa indang mga lawas sa ngunyan. Ang bangkay di punong barangay ang napapatindihan ang subot sa ng residensya asin ngunyan padikit-dikit na nagbibisita ang mga bisinos kani magin ang mga pag-iriba ng mga barangay official diyan sa Badaan kan San Fernando, Camarines Sur. Mabisita man ang grupo kan Team 1 San Fernando sa week ni punong barangay Noyca tanganing may pamati sa pamilya kani ang sa indang pagmakulog asin man ang sa indang pakikipag dumamay. Para sa serbisyo publiko sa Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, libreng sakay ikinasa kanda grupo kanda mga local official kanda banwaan kan Baaw Camarines Sur sa panginginot kan sa indang alkalde Jepa Bisinyo. Anda libreng sakay itatao asinda gigibuhon ngunya na aldaw ninuli man kanda pagpuon kanda kaugma festival dyan sa ground kan Kapitolyo Provincial kanda Camarines Sur sa gabus na mga taga Baaw na gusto nga magdalan kanda kaugma festival grand opening anda banwaan kanda Baaw minasuporta dapit man sa cultural performers sa kaugmaan cultural street dancing kun kaya sinda anda nagtagama ni mga basa na iyo mismo anda itataong libreng sakayan kanda mga residentes kan banwaan kan Baaw na gusto nga magdalan kan okasyon sa kaugma festival dyan sa Kapitolyo Provincial. Alas 3 nin pagkahapon naka-standby na ana mga bus sa agdangan sa banwaan kan Baaw Camarines Sur. Duang bus ana nakatagama sa Santa Teresita Baaw, duang bus man San Isidro sarong bus, Bulwang 4 na bus, La Medalla duang bus, Poblacion 8 bus, San Nicolas, San Jose, San Francisco, San Roque, San Ramon, Del Rosario, Santa Cruz, San Vicente sarong bus, San Juan sarong bus, Bagong Bayan sarong bus, Sagrada sarong bus, Salvacion sarong bus, performers band duang bus, sa mga magurang duang bus, local government unit employees kanda Baaw duang bus, sa mga taga-poblasyon gabus na mga lulunadan anda maalata sa atubangan kan Barlin sa mga barangay nasa luwas kanda poblasyon maabangan ana mga bus sa kanya-kanya mga barangay sa gabus na mga taga-Aplanda na gustong magdalan magpasiring sana sa atubangan kana o kana Barlin sa gabus na mga riders na madalan sinda anda pwede man na magpasiring sa opisina kana nasambit na nga LGU
o LGU puon na ngunya na alauna ni na pagkahapon na limitado ana islat kaya sinasabing first come first serve basis para dumana sa mga mapasiring dyan sa munisipyo kan Banwaan kan Baaw Camarines Sur and Banwaan kan Baaw iyo ang nag-provide ka na nasambit na mismong mga lulunadan tangani man na matawan ng pagkakataon na makadalan kanda pinakamagayon na kaugma festival nagigibo na at tiyan na pagkabanggi. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, traffic lights na itinaukan LTO iyo na model na ibubugtak sa sentro kan siyudad Canaga o kaisminda sa detalye. Pinag-aadalan na ngunyan na magiging kabugtakan kan traffic light na pinag-donar kang LTO na ibubugtak ka dyan sa may parte kan Almeida Highway na kung saan na sampitan ng traffic light kadakol subot na mga mahihiling o mga gamit na makakatabang lalo na sa mga PWD asin iba pang sektor na inisabota na model na ini iyo ang pinagtutukdo asin iyo ang gagamiton na model na ibubugta ka sa sentro kan siyudad di Naga para ripayan na presenting traffic lights. Itong donation kang LTO gusto ming hilingon sabi sa mo iyo ngayon isa ang modern na traffic lights mo niya. So, pigihiling mi, tapos pinahapot mi na din kung gura na sa presyo, kung maray, yun na to ang i-recommendar tang makalunta for the Cesar operation dahil CCTV driven na siya. Yung bako nang itong lumang pasang lang nag-iilaw. So, including the facility for the PWD. So, kung buta, bumog, ikaw rin bahagi na magamit sa traffic lights. Sangon yan, sarong pidaso lang, sarong site lang yan ang pinagdonar sa Satuya. So donation kaya na iyan, package, traffic signalization, duman sa may area pig identify ta, training of our personnel, and equipments for our personnel, including vests, whistles, etc. Kabus Parte yan ka naging pahayag ni Rene Kumba na iyo sabot na nag-aadal sa bagong traffic lights na ibubugtak igdi sa siyudad Canaga kan LTO na ipinagdonar sa LGU. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pupunan na ngunya na aldaw ang Kaugma Festival 2024 sa partibismo kanda Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, pinaluwas kan coordinator kan Kaugma Festival ana mga events na mangyayari puon na ngunya na aldaw sa Kaugma Festival na iyo ang pinaka hatis sa festival sa intirong kinabanda. Ngunya na aldaw gigibon ang Kaugma o kaugmahan pre-cultural show kung sa inda digdiya subuot madalagan kabus asin igwanin na walong kontinsyenta ali sa manlaila ng mga banwaan kaanda probinsya kan na Camarines Sur dagos na ang opening kan na kaugma sa pagkabanggi asin bisita janda ang mga artista na sinda Yasi Presmen asin na iba pa uyaan parte kan mga pahayag na yan ni Monique 2024 kaugma coordinator sa Camarines Sur. Sa 23 po tayo, Thursday pa lang po ang opening ng Kaugma Festival, the hottest festival in the world. 23, Itong okay. 2024, yes. Sa 23 po is we have our Kaugmahan, our street cultural show. So ito tatakbo lahat, no? We have 8 contingents from different municipalities na sasali dito. Tuloy-tuloy na po yan, i-open natin yung, we have our opening night of Kaugma together with Yasi Pressman, James Reid, Fem Manila, Skastakli, tsaka si Flo G. Yan yung day 1 natin po. Bukas na po, it will open free admission, free rides. Again, maraming mga hot buys, hot food na bukas ulit sa ating mga attendees. Tapos Friday, May 24 po,
dito po, meron tayong sunset party. Kasi everyday nagbubukas po yung grounds natin ng 4 p.m. So sunset party po with Kunyan Band, Overheat, saka Totapi. Tapos magmi-Miss Kaugma po tayo. At ang kasama natin sa Miss Kaugma, marami po tayong mga celebrities, including Enrique Hill will be there. And all these beauty queens na will be judging. And after that, tuloy-tuloy po yan with concerts with Rob Daniel, KZ Tandingan, Ellie Buendia. Yan yung natin for May 24. Pero marami pang sports events ang mangyari. Tuloy open din yung 3-on-3 basketball, yung mud race. It's the very first na magkakaroon ng mud race na competition. Ito ay this is a race against takbuhan for male, female, couple, and family run. So, masaya tong mud race na ito. Yes, bagong-bago po ito. We're bringing it down here kasi nga sa ibang bansa ginagawa nila to. Local participants pa rin kasi it's the first run, no? So we have the male category, female, and then we have a couples category, and meron po siyang family relay. So, mas masaya yan. I think may enjoy ito ng mga tao. Nakakatawa rin to kasi syempre, mud race nga, so takbuhan. So, kailangan makatapos sila na kahit naka-slide, basta matapos. Ito po ang mud race natin, 2 p.m. Tapos na May 25, meron tayong Boy Kayod sa 6 in the morning. 3-on-3 basketball pa rin. Meron tayong URCC Mixed Martial Arts. We have competition Philippines versus South Korea. So this is also something. Meron tayong mga contenders from Kamsur. So maganda po to na competition. 3 p.m. po yan sa Fuerte Complex. Pero tuloy-tuloy rin yan. Meron po tayong Battle of the Bands at 5 p.m. po sa Kaugma Grounds. Tuloy-tuloy na yan. Meron din tayong yung Black Rider team, darating si Ruro Madrid, si John Lucas, at si Angelique Kang. Tapos, after that, tuloy-tuloy concert again. We have Zild, Juan and Kyle, Fred Engay, Juan Carlos, Six Cycle Mind, and Nick Makino for our Saturday night cap-off of Kaugma Festival. And then sa May 26, Sunday, palaki ng palaki pa rin. Meron po tayong airsoft competition na mangyayari. And we have also our Tour de Kaugma na biking route, which is 100 kilometers for mountain bike and 78 kilometers yata for the road bikes that we have there. Tapos meron tayong Dance Revolution sa Kaugma Grounds at 5. Tuloy-tuloy na po yan. We will have Zainab Harakit, Jeff Gresha, Rice High, Chocolate Factory, Mayonnaise, The Itchy Worm, Apo Hiking Society, Adi, pati Glock 9, yun. Punong-puno ang ating Sunday po. Kahit Sunday po siya, talagang overflowing po. And of course, Monday, alam natin it's our Foundation Day. That's our 445th Foundation Day of Camarines Sur. So again, wala na, naman, holiday ulit to. So iniimbita namin lahat. Sumabak rin sa ating music fest. We will have the Big B, pero kasama rin natin si This Band, Cup of Joe, Gyro, Al James, Pico Blanco for our May 27, yon. And May 28, we have our Worship Fest na we're inviting again people to come and just really celebrate and worship the Lord. So, yun pong ating activities for this whole Kaugma 2024. Happiness to the max. Arte kan mga pahayag asin mga programa na itutulod sa Kaugma Festival po ngunya na aldaw sa paagiman ni Miss Monique ang 2024 Kaugma Coordinator sa entrevista kan na programa nga Radyo Banat ni Benji Rivera. Libre asin mayo nin admission asin libre an mga ride pwede man magdaranin na banig an mga madaralan igwanin mga aktibidad para sa gabus na mga pamilya igwaman need mga kids area para mada sa mga mini playgrounds dumada sa parte mismo kanda mga sadiring rides orog na duman sa mga madaralan sa parte mismo kanda Kaugma Festival dyan sa parte mismo kan Kapitulyo Provincial uya pa si Monique sa iyang mga pahayag. Admission, free rides, and then mag-enjoy nila talaga. I suggest pwede sila
like maraming nangyayari ngayon, 'di ba, na nagdadala sila ng mga panig nila, ganyan. I mean, Correct. marami tayong food stalls doon, saka mga other concessionaires na ma-enjoy rin nila. May mga activities for the whole family, pati sa mga kids po. Meron din tayong kids area na parang may mini playground din sila for their own rides po. Oo. So, lahat yan, libre po. Opo. Libre. Oo. Yun. Mientras tanto, piglinaw kan coordinator kan kaugma 2024 sa paagi man ni Miss Monique, nagabus na mga programa asin madadalan dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa Kaugma Festival, gabus inilibre alagad igwa subuot nin iba na igwa lalong-lalo na duman sa mga closet access o arani sa parte mismo kan stage, igwanin na piga agad na bayad, kaya igwanin na allocated area sa stage para man sa premium pass. Sa gabus na madadalan na libre an okasyon urog na anda concert, alagad duman sa access na gusto kan closet sa band, igwanin na limited number duman sa mga gustong magbayad sa kantidad na 1,000 pesos. Pero ang maliwanag, sabi kan na coordinator, libre ang gabos, iyan duman lang mabayad sa may parte mismo kan pinakaaranikan na stage kung gusto ninda na maging maray asin na komportabling lalo ang pagdalan sa nasambit ng mga konsyerto. O yaan parte kan mga pahayag na yan ni Monique, ang coordinator kan Kaugma Festival. At tawag po doon, ito para clear lang, it's free. Everything is free. Pero Everything. meron talaga yung mga iba na gusto nila, meron silang closest access to the stage area. And na manood. So meron po tayong may allotted area sa stage area for what we call premium pass. So kasi lagi na itong tinatanong year after year na Yes. paano ba kami makalapit dyan? Paano na, Yes. gusto namin makaano kami, ma-enjoy namin. It's for everybody, libre naman talaga. Opo. Pero sabi niya, yung access na yun na gusto nila talagang closest sa bands or sa ano. So nagbigay lang po kami ng limited lang po yun, yung space na po yan. For those that really, really want. So meron po tayong tinatawag na premium pass na kung gusto talaga nila na they can enter for a fee. Kasi nga that is actually supposedly wala naman talaga kaming linalagay dyan dati, but now we're putting that for a fee. It's 1,000 per day for those that want to get all days, every day. Gusto nila talaga nasa harap sila, sobrang lapit sa mga guest artists natin. Oo, so meron po tayong tinatawag na 4+1 promo, meaning you get all the days, para instead of paying 5,000 you get it for 4,000. So libreng isang araw para ma-enjoy mo yung buong festival experience. Dyan yan sa premium pass. Pero sir, in general, everything is free. Yes, Wala yes. talagang ito lang talaga kasi, and that's why kami kasi very limited lang talaga makakapasok sa premium pass area kung gusto lang nila. We are at the CWC lobby. CWC lobby nagbebenta po ng ticket doon. Wow. Tapos, online, pwede sila mag-inquire sa Kaugma Festival Messenger page. Ayan. Parte kan mga pahayag ni Monique, sinasabi kani na libre ang gabos apwera duman sa premium na gustong makaraning maray sa mga artista o sa mga ma-perform sa Kaugma Festival. Mientras tanto, maugma asin na makisumaro sa Kaugma Festival, ini an imbitasyon kan koordinator kan Kaugma napupunan ngunya na aldaw kung sa igwaman ng mga libreng sakay na itatao ang lokal na gobyerno kan probinsya kan Camarines Sur. Anda pili asin ana naga naka-standby ana mga lulunadad para man sa libreng sakay na gagamiton kan mga gustong magbisita dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur puon ngunya na aldaw. Uya si Miss Monique, coordinator kan Kaugma Festival 2024.
enjoy the festival, Kaugma 2024. Happiness to the max. We will see you. May mga libreng sakay rin na will be from Naga and Pili. Hanapin lang nila. Sa ibang lugar, ang alam ko lang ngayon, ika-clarify ko lang yan, pero ang alam ko ngayon, meron tayo talaga within the Naga and Pili area. May mga libreng sakay na nag-shuttle to the Capitol grounds. Yes. Mientras tanto, madadalan sa Kaugma Festival iyo ang mga pigaapod na mix martial arts na hatod kan gobyerno provincial kan Camarines de Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines de Sur. Iyan tanganing mga mix martial arts an makapagpartisipar man asin na mahipailing man antibay kan mga Bicolado mga Pilipino sa lado kan mix martial arts. May mga taga-ibang nasyon na malaban digdi kaya ang UCDR Martial Arts sarong international competition nagigibon sa Kaugma Festival na madadalan dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur. Uya si Miss Monica sa sayang pahayag. Grabe, it's going to be so big. This is mixed martial arts, very different. Dito buruntulan natin. Dinala rin ni Gov. Luigi ito para sa Camarines Sur, para even those are mixed martial artists can also compete and then makapakita natin yung kagalingan ng CAMSUR dito. So we have different contingents. It is internationally covered po yung URCC natin na mixed martial arts. It will be at the Fuerte Complex. Libre po lahat yun. 3 p.m. po yan. Saturday, 25. Arti pa kan mga pahayag ni Miss Monica ada coordinator kada Kaugma Festival 2024 na mapuon ngunya na aldaw sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Ato bang yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir na Stephen Pabis asinman si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagkatabay. Salamat po, mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.